ko'y makarika. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y magharika. Yes, Lord, you are truly great, Father God, and no one can surpass you, Father God. Lord, we entrust everything to you this morning, Father God. Kabay namon nga panibahon, Lord, is in tune, Father God, dira sa imo. Kag ang focus namon, Father God, is dira lang din lamang, Lord, dira lang din sa imo, Lord. In every generation, Father God, you have proven, Father God, that you are faithful, O God, that you are true, Father God, sa imo mga promises. Bisan, Lord, maguba man, Lord, ang kalibutan subong, we can truly rely, Father God, on you, Father. As what it says, Father God, sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. It is because of the Lord's mercy that we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. So let us lift our hearts and our voices this morning as we worship, as we continue to worship the Lord. Let us sing Dakilang Katapatan. Ang ngalan mo, hari ng buhay ko, kami sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, hari ng buhay ko, kami sumasamba, O Diyos, dakila ka.
at dakila ka. O Diyos, dakila ka. In Colossians 3, 1 and 2. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, and not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then ye also will appear with him in glory. Our Father in heaven, we thank you for this nice singing and praising you through songs. Salamat Ginoo siningat daw nga maayo ang panahon kahigayunan kalipay nga makatingog kami sa pagdayaw sa inyo. Magkamayo ang mga pulong mo nga maaman naman amon kasing-kasing. Ang tagsa-tagsa makapokus ang pagsimba sa imo ug anak Ginoong Kristo. Ang mga pulong magkapalig-on, maghahangkat, magkapainit. Ang ngalan mo mahimaya ka pasidunggan. Itipong ikaw, O Diyos, sa bilog na kalibutan, sa bilog na universe. Because we are serving a living God, an alive God, a sovereign, and a faithful, an absolute God. Salamat siningat daw, di kami, giyahi kami, ang tanan ng mga local churches karon na nagahimusan ka ngay sinipaliw. Di sila, di kami tanan. Kaya kami nagapanugyan, Ginoo, ang tanan ng members of the body of Christ will always be together in the churches today. Ginaampo naman naman ang mga problema sa amon susidad, sa amon pungsod Pilipinas, sa national kag sa local government. Bisan pa Ginoo ang bilog ng kalibutan na in danger now because of war. Kabay pa nga magalabaw gid ang pulo mo sa amon kabuhi. Kay soberano ka nga Diyos. You are in control of everything and everyone. You govern the nations and the leaders of the nations. You alone can put an end to war. O sa hindi kami mamalakan. David reminded us, O God, sa Psalms 46, God is our refuge and strength and a very present help in trouble. Be still and know that I am God. Thank you very much that you are our God. This is our prayer and thanksgiving in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. The Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before Him. Good morning. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let us continue to worship the Lord by singing our opening hymn, To God Be the Glory. Sing. To God be the glory.
Thessalonians chapter 4. I will be reading verse 13 to 18. 1 Thessalonians chapter 4. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with a trumpet call of God. And the dead in Christ shall rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage or comfort another with these words. Father, we thank you that your word is alive. Ipod ka sa amon sa pagkamalandong sila sa ngalan ng Ginoong Hesus. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Today is Women's Sunday, and we're glad to hear a special number from the women's group.
you very much, women. Katahong sa mensahe sang Ama. This time we prepare our hearts and minds as we listen to the message to be given to us by Pastor Jerome. Thank you, Ma'am Rosalia. Thank you, women. O katahong sa women, kami ano na. Kami yan ang minor, kung kaaglo before yan, no? Kami na kami yan, sorted magsakak di sa babaw, no? Ano naman? Ha? Ayan ako. Abi ninyo, sa nakanta ni sila live dito sa Kandunay, ikaw lang tayo maglantaw sila live sa isapan sa screen, no? Pero dili actual na ginatod silang nakita, nakitihan. Ang message sa kanta daw ka-exciting na kayo daw palangit na kita, no? Maglala ang gamo sa kalibutan, totoo, kita wala ka na hantong mong langit dito. At dapat lang. Ang ini nga mensahe, kinshare ko rin sa ilo, kahit damo itong mga baguhan pa, pero hopefully, ang Ginoo nagkapahang sa ilas ng mga mensahe. Very commonly, kamo nakabalo na kung ano ako mensahe, sa scripture pa lang ang ibasa ko, kabalo na kamo. Ang atong pamaladungan ng kauturan karong nga aga, about the rapture. Rapture is the hope of the body of Christ. The hope of the church, which is the body of Christ. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, ako lang i-reiterate, verse 17. Ayun po no? After that, we who are still alive are led, we will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. As we see and as we heard damo-damo na familiarly, sa mga pastor nga nagdala sa mga mensahe, ang tuod niya ang word na rapture, hindi niya literally. Okay, the word rapture could not be read literally in the verse per se. Hindi basa. Because it is a transliteration of the word or the Latin word rapire. Ang Latin word sa rapture, rapire. Ang Greek word sa rapture, harpazo. Meaning, caught up or to snatch or to seize up quickly. Isang nitong gulpi. Pero di man tamadlok nga sa nito tanong kay kung tao ang kasablet, daw madlok kayo. Di ba kasi kung mawigit ko lang? Kung kay Diyos pa nang masablet. Hindi ka na pagproblemahan kung paano yung isang nito, paano yung kuhamon quickly or to snatch quickly, hindi na nato na pag-problema. Kaya pag-ambal pa lang sa Bible na in a twinkling of an eye, we shall all be changed. In a flash, in a twinkling of an eye, we will be changed from corruptible to incorruptible body. Ina naman, hindi naman na pagpalibugan. Paano man sa isa ka pisok, pwede bailuhan dahil sa Diyos, ang members of the body of Christ dito sa kalangitan, halin sa madunot nga lawas kag hindi na madunot, ina kung buhit patang na maagkan. Pero ang Bible very clear, na kung atong nagkalamatay ngayon kay Kristo, nagkalamatay sila sing una, manawon man sila sing una. Kag magadululungan kita, sugata sa Ginoo sa kahawan. Talking about the rapture is still part of the mystery.
Ang ginabat kay Danisan daw, kuan ni sa daw, dugang ni siya nga kuan. Ano ni, pagpaintindi ka dugang ng mga kamatuoran that the rapture, the truth of the rapture or the event of the rapture is still part of the mystery. We maintain our view on a pre-trib principle strongly because it is taught by Paul in 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Kinamin tinatagin na niya ang biyuta na we are a pre-tribulation principle strongly. Ang silingon, mga teori naman na sa teologian, pero may mga pulong sa kasulatan na may tinindugan kita. Nga ang pag-submit sa body of Christ, matabo antes pa ang 7 Great Tribulation. Dapat klaro ka on that matter, no? We are sure on that matter. 1 Thessalonians 5:9, for God has not appointed us to wrath. God has not appointed us to wrath, but to be saved through our Lord Jesus Christ. Wala kita gintando sa kasingkal, kundi maluwas kita paagi sa aton Ginoong Kristo. Ang word na nakasingkal, wrath of God, garifer na siya sa Great Tribulation period. Although si Paul nagambal sa tribulation sa Romans 12, pero ang gina-refer niya, sa mga kangikitan, pero sa kalibutan, mga kantusan, mga minor lang kantusan, wala ka bugas, wala ka kwarta, malatihan ka, hospital ka, wala kang bayad. Mga minor na yung mga kangikitan, kantusan, no? Patay ang parenti mo, aksidente, na-riding in tandem, mga minor na yan. So, hindi pa na siya Great Tribulation. So what the rapture is all about, by the way? Parte sa ano ang pag-submit, ang rapture. First of all, it is called by Paul, the blessed hope. Rapture is the blessed hope, Titus 2:13. Gitawag people ina, bulahan nga paglaom. Ang word nga bulahan, it is translated happy. Bulahan nga paglaom, malipayon nga paglaom, malipayon nga pagsugata sa Ginoo. So, kung naghamban ta sa mga hindi pa tumulo, hindi ka sige hambal rapture, kaya nila intindihan. Kita yan nga tumulo, kaya intindi na ta sila. Pero ginambal din po nila sa Titus 2:13, the blessed hope, which is the appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Bulahan nga paglaom nga mo ang pagpahayag, mahimayaon nga pagpahayag. Hindi lang ordinaryo nga pagpahayag. Glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Great God. Ang mahimayaon nga pagpahayag sa atong Ginoong Kristo. So it is called blessed hope. Number 2, it is a glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ano guro ka excited no? Masugata ka sa great God. Dili ka sa kalibutan, may maabot ka na celebrity o kung mga artista, ito kalasandan na, mga mas tampin na ang gym no, mga amo na bla. Amo pala na gani. Pero sa rapture, wala stampede, ano? Wala na stampede yan. Everything all set by God in order. Wala confusion na matabo. Ginpahimutan sa Diyos sa maayos gidya na pagsugata sa Ginoo ng tanan nga mga linuwas, members of the body of Christ, may excitement, may kalipay, overwhelmed, nag-overwhelmed ang atong mga emosyon sa pagsugata sa dako nga Diyos nga aton manluluwas. There will be an excitement during the time. Sana excited ka. Number 3, it is still part of the mystery program of God through Paul. Bahin pa na sa tinago. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Listen, I tell you a mystery.
We will not all sleep, but will all be changed in a flash, in a moment, in the twinkling of an eye. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will all be changed. Still part of the mystery. Wala na ginambalan sa mga disciples, wala na ginambalan sa Old Testament. Although nga may mga example, nga si Enoch ginsubmit sa Ginoo. Enoch walked with God, no? That's Old Testament. Dini mo na lang na yan, ayaw-yaw sa iba niya. Kung magsabit man, kasi makabit lang ko yan sa tiin mo, ah. Oo, makakalit ka ba? Magla, hindi mo daw karalawan na lang na nila, no? Na kung mag-rapture naman niya, makabit. Kung talagang kakabit sa harik pas doon ka. Kaya may kaganin ka, no? Magla? Kadumdum ka pakabit mo na eh. It's a mystery. Ang ato na ibaluan nga ang dispensation of grace, hindi na siya nagpabilin ng mystery sa aton nga nakabalo na, napahayag na, nahibaluan ta na. Sa mga tao nga wala pa kahibalo, it is still a mystery for them. But for us members of the body of Christ, it is no longer a mystery. It has been revealed, kakina-experience ta na, kakinapaabot ta na, ang pagpahayag sa Diyos. Ano pag-i? Gitawag man ni Paul, eternal unity of the body. Balikan ta ang 1 Thessalonians chapter 4. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with the Lord in the clouds, to meet the Lord in the air, and so will be with the Lord forever. Ang we nga refer sa body of Christ, we will be with the Lord forever. There will be a great, grand union or unity of the body of Christ in the heavenly places. Sa panahon nga magsubmit na, magkuha na ang Ginoo sa aton na members of the body of Christ. Diri ginahimo sang tao kung mahimo pa lang, halos pa lang, sa ano kabudlay kinatinguhaan na may ara reunion, may ara mga good vibes, may ara mga kung ano pa nga mga party, nga kung mahimo pa lang, kung ano mga klase nga mga clans, makatipon-tipon ang mga paryente, mga hibata, mga apelyido nga parehas makatipon-tipon. Kaya ganun pa lang sa luta, kina-enjoy na ang kanami sa unity. Namigin man ba unity, di ba? Very common na slogan, no? United we stand, but divided we fall. Kung nag-unite kita, nag-isa kita, makatindog kita si Maligon. Pero kung nag-watak-watak kita, mapukan kita. Pero hindi na unity, this is an eternal unity. Eternal na unity na. Wala na hindi na matabo ang division. Dire damo division. Away-away sa mga kasimbahanan, away-away, suyaay, sungguranay. Wala? Dito wala na yan. There will be an eternal unity forever with the Lord Jesus Christ. Amo na siya ang rapture, amo na siya ang ginapaabutan. That sooner or later, the rapture will take place any moment, any time from now. Pwede ba abot antes ko katapos ang balik? Pwede ba mag-abot karon sa gabi? Pwede mag-abot kagahon? Pwede mag-abot any time from now. Because the nature of the rapture is imminent or imminent. Magsiling ka imminent, it will or it can occur any time. Imminent. The rapture of the body of Christ is imminent. And last, the rapture of the body of Christ is an eternal comfort. Amen? Eternal comfort. Diriya, pura na yung mga temporary comfort. Isa gani comfort room, sometimes it's not comfortable eh. Tinatawag ang comfort room, pero hindi ka comfortable eh.
No? Dapat comfortable ka kay comfort room doon na. Ito isla na lang ng comfort room, restroom naman. Kahit hindi kaya comfortable, makarest ka lang. Primero, toilet. Sunod, CR. Dayon, comfort room, then restroom. Ano pa siguro, no? Sunod, pataasan mo pag ano. Now, ano katahong nga mga tininipon kita, sininipon, therefore, nga naggamit sa conclusive na term, therefore, comfort one another with these words. Comfort one another with these words. Ang inang comforter na itong tuya, si Jesus Christ na kinang comforter to. Kag isa kita, sa isa kag isa, mayroon kita unity sa pag-comfort sa atong Ginoong Jesucristo. Amo na siya mga kautoran, ang rapture o kon ang pagkuha sa body of Christ. Sunod na punto nga aton matunan, after the rapture has taken place, ano? Ay, may mga lima kita at least ka makabutan na nakaan about the rapture. Gintawag na blessed hope, may mayaw na pagpahayag ni Kristo sa atong dako ng Diyos at manluluwas, part pa sa tinago sa mystery, apan hindi na mystery sa aton, eternal unity and eternal comfort. But the question is, right after the body of Christ has taken, or the rapture has taken place, then what? Buksan ta nga aton mga kasulatan sa 2 Thessalonians, mga ilog-ilog lang ta kadali, no? 2 Thessalonians chapter 2. After the rapture has taken place, 2 Thessalonians chapter 2, Satan, the man of sin, is revealed. So, ginapat kayo na ni Sunday School, and that is true, nga inaya nga mga hitabo, matabo na na yan, tapos na ang rapture. Ang ginamba sa Matthew 24 ng mga signs is not the signs of the body of Christ. Because the dispensation of grace until the rapture is a signless age. But if the signs are revealing now, kung nakapakita din mo ng mga tanda karon sa second coming of Christ, ang aton niya nga ideya na makita mo, daw ano pagiguro kalapit ang rapture kung daw nakapakita na ang tanda sa second coming of Christ. Please take note, don't be confused. Rapture and second coming of Christ are two different events. Kung na-notice ninyo, si Paul naghambal last days, for we know that in these last days, perilous time has come, or shall come. 2 Timothy chapter 3, 1 and 2. Naghambal siya last days. Sa 2 Peter chapter 3, 1 up to 3, naghambal man si Peter last days. May last days si Paul, may last days man si Peter. Di ko hindi ka pag i-apply ang rightly dividing, ma-confuse man ta. Pero kung i-apply ang rightly dividing, hindi ta ma-confuse. Na may ginambal si Paul na last days sa 2 Timothy chapter 3, kaya may ginambal man si Peter na last days sa 2 Peter chapter 3, puro tanan mga chapter 3, 2 Timothy chapter 3. This know that in the last days, or terrible times, in the last days shall come. People will be lovers of themselves. Ang ang mga characteristics sa last day, perilous time na ginambal ni Paul sa 2 Timothy chapter 3. Ginakarakterize ang kalibutan, ang tao may gumawag sa ulingo, may gamit sa kwarta, dasog-dasog, di malugpayan, disobedient to parents, unthankful, unholy, ungrateful. Ara na tanaw, ara sa 2 Timothy chapter 3, last days is characterized by perilous times, kag ang batasan sa tao daw sapat na. Subong na pahayag na ang kasapat-sapato ng batasan sa tao. Nga man, hindi na sa manlok kag mahuya, magpatay sa isig ka tao. Hindi na sa manlok mahuya, kag mag-rape. Ara na ang sapat-sapaton. Palawag siya sa Proverbs, Brutus man. The Brutus man is a fool. Ang sapat-sapaton na tao bang wala kahatlok sa Diyos. 2 Peter chapter 3. Ginambal ni Peter, last days magyapon.
2 Peter chapter 3. Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders. Sa translation sa King James, kinamalmada nga last days. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want to recall spoken in past days or past by the holy prophets and command given by our Lord Jesus Christ through your apostles. But first of all, you must understand that in the last days, okay, si Peter nag-mention sa last days, verse 3, scoffers will come, ang mga mayubiton magabuan, ang mga malaot magabuan, following their own evil desires. Araman, mga evil desires na aramada sa last day na i-describe ni Peter. Arapagin ang pagyaw-yaw. They will say, "There is the coming." Promise. Di na ang kitsaad na maabot ko ng Ginoo. Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Sila yung tininan nato sa inyo, maabot laman. Nagtay na ito sa ulo, wala kong magyapon na abot na ginong ginawalan nyo. Bago pa ko na-convert, nakabatin ako sa mga pastor, mauna sa akon, na nangawaling ang madali na lang yung mag-abot ang Ginoo. Ako man daw na anuhan ko sa tuno, ako nang nakabaton ako ni Kristo, kaya natin ako mag-abot Ginoo, sa mga pagbibulang banaan ko. Nakabaton ko, that was 1966. 1966, no? Na maabot na Ginoo. Eh, wala kang wala ang pastor ko. Naruban na lang ko sa mali. Wala magyapon na kapag Ginoo. Sige ko na. No, para kinang ginimong sa mga tao sa panahon ni Peter, pinyaw-yaw din ano. Hindi na naman to, ang man yung maabot, way man. Patay naman dulo, way man. Hindi. Mga scoffers, nagbuad man, mga mayubiton, mga yamuhat ng mga tao sa pag-abot sa lugar man. Satan, the man of sin is rebel. Para sa 2 Thessalonians, no? Na ako ni siya, tapos na ang rapture sa tribulation period na ni. Satan exalts himself as God and claims worship. Para sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and chapter 2 verse 4. Satan will exalt himself as God, nga simbahon man siya during the tribulation period. Masahong tagin na, no? 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. 2 Thessalonians chapter 2. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come. Ano lang that day will not come? Until the rebellion occurs and the man of sin is revealed, the man doomed to destruction. The man doomed to destruction, the man of sin be revealed. So sa tribulation period, ang tao sa sala nga mo si Satan ipahayag. Hindi na lang kita palamog pala sa mga pagyan description nila sa Revelation, kada palamog, no? Nga magandaya si Satan, magapangayo sa pagsimba sa mga tao sa iya, i-reveal ang iya kasingkat, no? Aradra. Kaya diri sa verse 1, sila ni Paul, dua ka event ang mention concerning the coming of the Lord, second coming, and our gathering together unto Him, dua again, no? Nahanungod sa pag-abot sa Ginoo, Paul, second coming, kag nahanungod man sa pagtipo naton sa pagsugata sa iya, so dua ang dimension nila, no? So, hindi idya parehas ang rapture kag ang second coming. Ako na lang itakay, no? Ang last days ni Paul sa body of Christ in this dispensation of grace will culminate at the rapture. And then, 7 years tribulation. While the last days of Peter will culminate at the second coming of Christ. Okay? Dapat wala na, no? Hindi parehas at hindi simultaneous. So ako ng iba, nagkakop sila, nagsala sila kaya ang ilang paglaong second coming, pero ang totoo lang, ang atong paglaong rapture hindi second coming. Kaya ang second coming of Christ, sila sa Revelation 1:7, parehas siya kabangisang tigre nga manimalus sa kaway. Pero sa pag-abot sa rapture, gentle si Kristo magkakol sa atong atensyon nga maupod siya sa langit ng puluyan. Amo na ang diferensya.
Satan will display all kinds of counterfeit miracles to deceive people. During this tribulation period, Satan will display all kinds of counterfeit miracles to deceive people. Na enumerate ko na lang na sila bisan pa ang mga santos, ini mga santos, mga imahin, i-energize ni Satan hasta nga maglakat kag mag-humble. Revelation 13 verse 15 to 18. Revelation 13, 15 to 18. He was given power to give breath to the image, okay? Mga imahin of the first beast. Ang mga imahin na magarepresenta sa Antichrist, gitawag na sila ng mga sapat, so that it could speak and cause all who refuse to worship the image be killed. Pasimbahon ka man sa image, pasimbahon ka kay Satan, kag ina mga image, magalakat, maghambal. Masin tao, ay tuod gid no, milagroso gid niya, kinagambal na siya, naglakat na siya. Pero hambal dire to deceive people. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and alive, to receive the mark on his right hand or on his forehead. Number 4, he will enforce marking of 666. He will display all kinds of counterfeit miracles. Counterfeit naman kayo, kinsunong-suno lang, pero hindi real. Okay? Para i-deceive ang tao. He will enforce the marking of 666. Palayan ang verse na kasiling. To receive the mark on his right hand or on his forehead at tang tuwa kamot. So that no one could buy or sell unless he had the mark which is the name of the beast or the number of his name. 18. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast which is Satan. For it is man's number. O man's number, man of sin is Satan. The number of Satan is, his number is 666. Bisan ano pa nga pamahog sa mga tao nga mga ano nga may marka, kita niya hiluway na tayo kay wala nata diri during that time. Kahit magtinalbo ang mga balakno, hindi makabakal, hindi kabaligya kung wala sa marka ni Satanás. Kahit mag-inano pa na ng pagpinat ka na nila, wala na tayo sing problema kay ato na ta sa langit. Amen? Ato na ta dito yan, naglalataw na lang sa ilang kayo nano sila, no? Kasi nila na, inaway ko na, bakit na? No, dapat na rin, dapat pwede ka na. Joke lang naman. Kuya mo ng brother si Colombia, ako na. Imagine kung magkamo ng kahimtang sa tao. Grabe na. Let him calculate the number of sin, which is 666. Bakit kapila ko na ginambal sa dito sa iba, ginambal ko dito, ang iba daw na hindi magpatino. Are you aware that the number of computer is 666? Doon na na yung hak mo itong iba, na ito, pastor, may isa dito yan na ano kita, ginano yung isa silpon, tuod kita. Hindi na yan nalagpatan, hindi na yan himo-himo lang pala. I-calculate nyo ang word ng computer, kung insakto lang inyong accounting, pag-calculate, insakto gina 666. Dito na po sa idea. Si Satan was ascribed as the man of sin or lawlessness or rebellion. Siya ang nagaman, siya ang nag-represent. Tao sa sala. Din kita naghambal o kung nakuha sa idea nga ang 6 is number of man. Ari sa Bible, ibasa sa Thessalonians. He was the man of sin. Sa ikaanong nga daw gintugang tao, so ang number 6 is the man, number na sa man. So si Satan gitawag nga man of sin or lawlessness or lawless. Tanawa ang iya na number na 3 ka 6. Computer C, ika-third, O ikapila, M ikapila, P ikapila sa alphabet, E ikapila, T, E, R, hasta sa R, ikapila. Always times 6. Kaya ang number ni Satan is 6. Always times 6 pagka-total mo na yung sakto, 666 din ang total sa the word na computer. Di na ito, nagtuhaw na nagpat na lang sa technology. No. Because God is the God of numbers. God is the God of numbers. Perfect number. Kalkuluhan mo na kung masugiran mo ko ninyo. Ano pag there will be a great catastrophe.
Hindi na niya kalamidad. It is no longer a mere calamidad. It is a catastrophe. Last na verse. Revelation chapter 6. Revelation chapter 6. Verse 12-14. Catastrophe nga man. Magsinigta catastrophe. Ang nature na naya, ang mga gintubas ng Diyos, yung mga heavenly bodies, amo na naya ang nag-disorder, amo na naya ang nagadala sa kapahamakan, no? Chapter 6, Revelation 12 and 14. I watched as they opened the sixth seal. There was a great earthquake. Great earthquake, catastrophe na, no? The sun turned to black like sackcloth. Para sa jewel, giprophesy mo na, no? Made of goat's hair. The whole moon turned to blood red. O, nagbigat ko na, in-announce na sa pan ng balita na lunar eclipse, no? And the stars in the sky fell on the earth. Kaya mo na, tanawa lang pala, iba dinala lang. Kung ang bito ay matagag sa luta, no? Catastrophe na ganda, hindi na niya kalamidad na yung normal. Ang kalamidad yan na normal niya, ma-bear pa na sa tao eh. Ang catastrophe din kamanilungan. Wala kaya panilungan. Grabe, no? 16 verse, okay, last na lang. 16:18, no? 16:18. Then there came flashes of lightning, rumbling, spurs of thunder, and severe earthquake. Kaya ganito great earthquake. There severe earthquake. No earthquake like it has ever occurred since man has been on earth. Wala igang unang makatupong sila ng pag-earthquake severe. So tremendous was the quake. Tremendous was the quake. And the great city split into three parts. And the cities of the nations collapsed. That remembered Babylon, the great, and gave her the cup filled with wine and fury of his wrath. There will be a great catastrophe. Kapag pasalamat kita mga kauturan, balikan ko ang paglaom natin sa rapture. Kabay pa mga kauturan, ang aton focus, sinikatapusan ng madlaw. Hindi sa pagabot sa kalibutan. Ang aton focus sa pagabot sa Ginoo sa inyong lugar. Nagkaluluwi ang tao na wala kay Kristo. Kaya hindi siya makasiling na maging assured siya sa kanyang kaluwasan kung apart from Christ. Kahit ano pa ilaw-law sa tao makakit siya sa tiyan sa kasimbahan, hindi na natuloy. Hindi na matuloy. Seryoso niya ang iyang relasyon kay Kristo. Seryoso niya ang paghamok sa Word of God. Seryoso niya ang iyang pag-evangelize sa iyang mga mata. Agod tanga, kaya there will be a great reunion or unity in the body, an eternal unity and eternal comfort. Bawa mga kauturan na mga ato ihambal sa ina. That is no longer a warning, but is stern warning. Lakas na pagpaandam, pagpamuklat sa tao ng atong paglaom, amo ang blessed hope. It's not the second coming, but the blessed hope, which is the rapture. Amay nga lang ito, salamat sining atagnan. Salamat naman, ginpasat mo kami sa sining kamaturan. Ang mga butang na mga umalabot in the near future, hindi dapat magpakahadlok sa amin, magpanik sa amin, kundi amay, maging excited kami sa pagpaabot sa pagbulaan ng paglaon sa among Ginoo Kristo. Pagkamayoy ni nga mensahe na mga kalikon, paglaon ka kasiguruhan kag paglipay sa among mga kasing-kasing. Salamat din sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Thank you, Pastor, sa matahong mensahe nga na-share sa sinigana. This time we proceed to our offertory, requesting again the women to render an offertory song. And we would like to request to women representative to please take charge of our offertory. Inapangabay man ang mga kauturan natin. We are going to share a portion of our blessings for the graduation of AGBI.
heaven, thank you so much, Lord, for this day, Lord, na ginagawa sa amin, Lord. Salamat, Lord God, sa words na nabatian namin, Lord God. And kabay pa, Lord, kani ikaw, mag-touch ang mga hearts, Lord God, na hindi ako, Lord, magamit ka, Lord God, sa amin, alaw-alaw, pagpapangabay, Lord. Salamat, Lord God, sa talang ng blessings na ginhatag mo sa amin, Lord God. Kabay pa, Lord God, ang inaman ginabalik, Lord God, sa imo, Lord God, na sambahan na kabay pa ini magamit, Lord God, sa imo, buluhan, Lord God. Thank you so much for everything, Lord. Salamat din, Lord God, sa chance, Lord God, na ari kami sa inyo nga tubo. This is us, Lord Jesus Christ, we pray. For our closing hymn, let us sing when we all get to heaven. Sing, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace in the mansions bright and blessed. He'll prepare for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory while we walk the pilgrim pathway. Clouds will overspread the sky, but when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of living glory will the dust of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, on His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. For prayer and benediction by Pastor. Our great God and loving Heavenly Father, it is indeed what a day of rejoicing that will be. Sa hindi na madugay amo na aguman ang ginsaad mo sa among Ginoo. Ang pakikupod kay Ginoong Hesus sa hindi na madugay o sa wala na si katapusan. Salamat sa inyong paglaom mo ni siya may ang nagapainit sa amon nga we have to maximize double our time, redeem our time to evangelize the world. Labi na sa amon mga relatives and friends. Ginagumon sila sa kalibutan. Kag gina-confuse ang kalibutan sa inaway. Ginapagamo ang unang-una sa mga nagarsaka ng mga balaknon.
apang hindi makadumdum kung ano ka-excitement ang ara sa Ginoo. Kami pa ang imo gamiton ng Diyos makarelate, makashare sa ila. Kamay pa nga hindi man kami magpaligoy-ligoy, hindi man kami mabangas ang kalibutan, kahit ano ka ginagulihan ka confusion. Ang amon direction, we should always on the right track to evangelize. Kamay pa Lord, amon ipadumdum sa amon sining malabot nga mga adlaw. Ang tanan nga mga extension ministries ang tuyo nga makapagdaog ka lang. Mga pastor nga ginadugan mo nga makatrabaho pagkamudlay sa lokal nga mga simbahan. Salamat sa mga kabuhi nga ginagamit mo sa pagtudlo. Lalabot sa mga pastor, sa amon rin mga men. Si Joshua, si Sam, at Soners, sila to Carlos, sila to Randran, sila ni Israel, sila ni Chet. Kag sino pa nga mga young professionals, Lord God, na they are promising leaders in the near future. Use them, encourage them for them to commit their lives no matter what it costs. Pagkamayo kami sa sinigautos ang pagulublag, ay mukaman ang kamot naman magkakapot sa amon sa pagbalik sa mga trabaho, lain-lain na mga undertakings this week, O God, please. Ang protection mangin sa tagsa sa amon. Kagaron ang gugma sa Diyos nga may nga nagapanubran, labaw sa tanan. Kag ang kadagaya, kaluoy sa grasya ato Ginoo Kristo at daw. Ang pagpakigambit, paglipay, pagmando, kag pagkontrolar sa balaan ni Espiritu, pagmangin sa aton, kag wala naging sa katapusan. Amen.